Salamat po tayo sa pagsama. Nag-i-insenso po yung iba. Ngayon check, ano masasabi mo? Umakit po dapat ako hindi. Parang Kasi diba, part bago ng gawin cleansing sinabi ako na sa ata yun eh. narinig ko yung pangalan niya, Les. Dayo yun boy. Tapos may logic ako naisip na bakit parang inuutusan niya tayong umakit sa itaas. Ako. Inuutusan kanya. Anong Ang meron rude sa itaas pa. na yan? Galing na tayo doon. Tapos may mga sinabi pa doon na ulit, tara na, sama ka, parang gano'n. Yun nga ang rude. Ano na tayo, diba? Siyempre kahit gusto natin mag-explore, mag-discover sa anong bang bagay, siyempre safety first muna tayo. Ikaw Kuya Tats, ano masasabi mo? Sobrang bigat. Actually, meron naman akong napupuntahan pero ito talaga yung pinakamabigat na nararamdaman ko. Grabe. Sobrang lakas ng hatak ng energy. Ako sa totoo nanghihina ako ngayon guys, pero pinipilit ko maging malakas kasi Sikat din yung place na yan. nahihilo ako ngayon. Kaya buti na lang hindi tayo makiat kasi baka mayroon silang gagawin. Soon pala, may content sila Boss J dyan. Good decision ko na. It's better. Hindi soon sooner. Sabi mo, okay na hindi ako makiat. Oo, Tagi. Sooner or... Sooner ba? Next episode ata nila dyan. Sana huwag sumunod sa atin eh. Kasi Abangan nyo. sumusunod sa akin kanina, kita nila atin. Sila Boss J. As in, nung tumayo ako, inaayos ko tong likod ko. Ramdam ko Sama sila Boss Rino. Shout out. So sa tingin mo, kaya ako nahihilo rin dahil kinukuha niya yung enerhiya ko. Oo, kasi ako napaganon ako eh. Ewan ko kung nakita sa camera na gumanon ako. Kasi parang may umano sa akin na... Grabe, pagpasensyahan nyo yung damit ko ngayon mga lads ah. Malakas daw doon. Pag ano ko sa likod. Pantulog. Umangat, ramdam sa... Hindi ito yung nararamdaman ko katulog ng dati. Iba to kaya natatama. Biglaan talaga itong live ko mga Dito lads. ko naman natatapusin tong video na to. So far, ito yung pinaka-extreme na interaction na experience ko kasi hindi naman talaga ako professional susulitin na natin paranormal investigator like nag-explore Kahit ako. biglaan Pero tinry ko. ko ngayon. And first time ko makaramdam ng hilo na ganyan. Pero like I said, I'm trying to be strong. Hindi ko papakita na nahilo ko or what. Siguro sa susunod Legit naman, yun yung hilo niya. Hindi may iwasan yun. Nangyayari talaga Thank you yun. very much for watching. Ingat lang, God bless. See you on the next vlog. Magpapagpag na kami. Dito namin napagtanto na kaya pala maraming umaatras sa lugar na to kasi may posibleng panganib ang dulot sa paglipot dito. Kaya kagad na kami umalis sa lugar pero laking gulat at takot ang naramdaman namin sa mga susunod na pangyayari. Hindi pa tapos. Okay guys, so ngayon nagpagpag kami and after everything na nangyari medyo kinikilabutan pa rin kami. In the most unpredicted moment, sa kanila kami nag-book ng Airbnb ngayon. 12 a.m. may nag-message sa kanila na naghahanap ng room same dun sa pinag-stayan namin ang pangalan, Lex. Walang picture. Tsaka walang apelido. Wala. Nagpapabook sa room nila. Parang kakagawa lang din. Mga lads. Nagpapabook sa room nila. Sa mismong room nila. Gusto niya magstay doon. Account siya. Gumawa siya ng account. Tapos mukhang dami account pa daw. Pangalan, same nung kausap nila ron sa Estes. Nagpapabook ng room. Same ng room na i-stayan nila. Sinong kapangalan ng kausap nila sa Estes na gustong mag-stay kasama nila? Sino? Walang iba. Posible yun mga lods. Creepy yun. Fake account. Hindi, tsaka walang post. Wala. Parang new account pa nga daw. Pagkatapos kaming sundan ay pumunta kami sa isang psychic at dito mabibigyan ng linaw ang lahat ng kababalaghang nangyari sa amin sa lugar na to. Next episode nila yan. Dahil maganda yung episode nila na yan. Cresta del Mar ang pinakatumatak sa alaala namin. Meron po bang malapit sa amin? Ito yun. Part 2 nga. Ayan. Ayan mga lods, so, nakasulat sa title. Part 2. Stair? Nahilo talaga ako. Yung tila hanggang sa pag-uwi ay may nararamdaman kami Stair na daw sumusunod sa amin. At dahil doon, naisipan namin lumapit sa isang psychic para mabigyan ng linaw ang lahat ng katanungan at kababalaghan na nangyari sa gabi ngayon. So ano ba talaga ang nangyari? Simulan natin sa gabi. Nag-ano sila sa psychic mga lads.
Merong mga bagay na nangyari nung gabing yun Consult. na hindi nakuha na ng camera. Ito ay nasaksihan ni Aldrich at ni Jim na si Albert ay may mga moments na nawawala siya sa sarili niya or yung kasama namin ay hindi mismo si Albert Nicolas. Habang ginagawa namin, ako, si Aldrich tsaka si Rick, yung Estes method, si Ang Albert creepy ay parang nun. gumagalaw ng unusual. Nawawala siya. Ako po sa tabi ko, nakagano ka nga sa akin. Tapos di ka nagsalita, nakatingin lang ako sa'yo. So, ano ang nangyayari sa'yo? Hindi mo alam. Hindi ko talaga alam. Hindi niya naaalala. Trip ka, masama yun eh. Ito yung tanong ko. Pag nag-cellphone Alam mo, alam ko Ikaw, sa hindi, weird talaga. No joke. Wala kang alam sa mga ganito. No joke, promise. Wala na akong project, wala na akong career, wala na sinasabi nila. Sinugal yung karir niya. Pero hindi sa talaga makakapagpaliwanag. To the point na dinidilatan niya si Aldrich, dinidilatan niya si Jim, hindi mo siya makausap na maayos. Kasi sobrang takot si Jim. Aldrich kanina sa kanila. Natawa ako dun sa sinugal yung karir. Yes, siya, alam ko pag nagja-joke siya yung gano'n niya eh. Pero yung titig na Albert, galit na galit sa akin. Ganun yan eh. Tatawa yan eh. Hindi talaga, di ko talaga sinasabi nila na nagbabagal akong lakad. Gumagawa ka pa nga oh. Nakikinig ka pa sa... Legit siya. Sila, binibidyo ko sila. Putol yung tigil mo eh. At Hindi ko ma-imagine. Hindi kasi na-record sa camera eh. na katulad ng sagot sa amin ni Liz sa Spirit Box. Pasensya na kung nakaabala. Pakinggan yung mga lods. Yung sa kotse pala, tumutokos din sa akin. Yung sa kotse after, yung palabas na kami. Pakinggan yung mga diba, lods. sa kotse kami, 1, 2, 3, 4. Kaya pala kami natakot kasi nintay namin kayo, pinatay namin yung makina, pinapapatay niya sa game kasi maririnig yung kotse. Anong kinanta ni Albert? Ba't saan umuni siya? At alam mo yung Hindi ko napigilan yung reaction ko mga lods. Na-creepyhan ako. Hihiora. Anong kanta yun? ang unique naman nung kanta mga lods, diba? Anong kanta yun? Para kantahin ni Albert yun. Sobrang hindi common eh. Alam niyo naman si kuya niyo Albert, 'di ba? Parang ano siya eh. Kumbaga ride lang din siya sa uso eh. Tapos kakanta siya nun. Out of this world na kanta. Parang ano nga eh. Tuloy kaya muna natin. Tapos hihi. Yun yung binanggit sa Estes, 'di ba? Relate yung mga kinikilos niya. Nawala yung sound. Wait lang, Lods. Balik natin. yung hihi na yun, Hindi talaga. yun yung sinabi. Ba't saan umuni siya? At alam mo yung hihi na yun, yung hihi na yun, Hindi talaga. yun yung sinabi ni Rick. Ako nakagalit Ayun. lang ako naninig. Tama si kuya. So connect dun sa hihi niya. Tapos yun nga, after nun, sabi ko, Bert, tigil mo yung ganyan, hindi pa tayo nakakalabas, wag dito. Feeling ko ano yun? Panghele na kanta. Mga Lods, feeling ko yung kanta na yun, panghele na kanta. Huni daw eh, huni. Parang umuhuni. Eh di ba yung entity na andun parang creepy nito, hindi ko sana sasabihin ito, ang creepy. Pero ito talaga napansin ko eh. Sino ba yung entity na nandun parang namimiss niya nga raw yung anak niya. So feeling ko yung kanta na yun, Hihiora, parang humuhuni. Is panghele na kanta. Parang inaalay niya rin sa child niya. Tuloy na natin mga Lods, creepy na. Ganyan no, nakaganyan. Hindi, mas malapit. Malapit. Sabi ko, huwag ka magbiro na ganyan. Ako nagbibiro. Ako nagbibiro pa atras. Tapos sabi ko, Bert, putang ina. Sabi ko, hindi pa tayo nakakalabas. Please lang. Sabi niya sa akin, ako? Bibiro ako? Hindi mo alam yung tuloy ko balik. Hindi ko alam yun. Kasi nakakatakot sa ano. Parang inaaway niya sila.
kami, ang dami na yung connection, no? Connected yung kinanta mo dun sa sinabi ni Rick. Naghihimuna siya. Hihi. Oo. Yun yung sinabi ni Rick kanina. Diba? Puta nung kinakanta nito. Ganun yung sinabi ni Rick kanina. Seryoso. Ayun, no? Tumatay. Wala na ako. Naghihi daw muna siya. Hihi. Sabay kanta. Parang yung sinabi ni Rick sa Estes. Hihi. Ano yun mga lods? Ano yun? Ano yun? Magic, nawalan ako ng ano. Nakakatawa yung ganyan Wala niya. akong back to reality niya. Pag Ibig sabihin seryoso siya. Yung tingin niya talaga, Choy, sa akin, doon ko naramdam yung takot ko sa kanya. Kasi, Guys, tinan nyo, to be frank, 12:36. Ito yung pagkatapos ng ano namin, pagpag namin. Tsaka ito logic na lang ah. Kainitan nung ano na yun, nung... Ano nangyayari? Oo, tapos magbibiro ako ganun, wala naman sa lugar. Ako naman mabibiro Tama. ako kung nasa lugar ako. Dito ay naalarma. Wala kami sa hulog lahat yun ng kung nangyayari. biro yun. Kaya pag-isipan namin na kinabukasan agad na mag-consult kami sa isang paranormal specialist or espiritista. Okay guys, so ngayon yung morning after nung paranormal investigation namin kagabi sa Cresta del Mar at the moment is ang daming hindi may paliwanag na pangyayari. Lalo na nung gabi, may mga nakita kami, may mga napansin kami na hindi namin may paliwanag. Kaya ngayon, pupunta kami ngayon sa espiritista para mabigyan ng sagot lahat ng mga katanungan namin at para masigurado ang kaligtasan namin. Pero Nahiya matapos naman ang ako sa ikot balat namin ni sa lugar, Agas. wala kami nahanap na available agad. Walang para ka-oily-oily. specialist. Mabuti na lang nakilala namin si Kuya Napapunas tuloy Ian, ako isang eh. specialist na marami ng experience sa Wala paranormal kasi yung mga at ano marami ring dito eh. Wala experience tayong mga at kaalaman sa wipes Cresta del dito Mar. eh. Guys, ito na nga pala ang Hindi kasi tayo ano eh. specialized din siya sa mga paranormal na yes. Kung po kayo alam ng mga practices or something in case na may Ibig sabihin manly tayo masyado Ako eh. kasi pinanganak na open ng third eye. Nang makausap namin si Doc Oh, Yari, mukhang ay legit siya, no? naipaliwanag niya sa amin na ang Cresta del Mar talaga ay punong-puno ng iba't ibang uri. Alam niya rin. Doon sa area na yon, meron talagang mga inkanto na sabi natin bad size. At nung nakausap na namin si Doc Yari, ay Bad daw. binahagi ko sa kanya yung mga kaganapan nung gabing yun. Especially nung nakausap ko si Les gamit ang Estes method. At nung narinig ko yung Kwento story nila. ko, ay nagulat ako dahil familiar daw siya doon sa nakausap ko. Actually, yung lalaki is na-disgrasya yun. Natumalamsik ang katawan niya papaloob. Nabangga yun sa kalsada. Yun yung worst. Nakikita ko, I can visualize the area. Yung bata na lumabas Balikan sa natin, mga kalsada, lods. yung lalaki is Dahil familiar daw siya doon sa nakausap ko. Actually, yung lalaki is na-disgrasya yun. Natumalamsik ang katawan niya papaloob. Nabangga yun sa kalsada. Yun yung Lalaki worst. pala yung Les. Nakikita ko, I can visualize the area. Yung Kaya pala bata sabi niya, na guy. lumabas naman sa swimming pool. Ilang beses na namin napuntahan yan. Actually, kasi hindi niya tanggap na namatay siya. At kung mapapansin mo, may replika sa mukha mo. May replika siya sa mukha mo. Malakas yun, lalo na sa may balete. Matapos nun ay nagtanong kami para makahingi ng May explanation may sa mga replika daw nangyari sa naman mukha ni kay Agassi. Albert. Alam mo kasi, balikan yung panoorin yung kay I Wonder Miggy Tolentino. Kasi merong kapre doon. May tikbalang doon. Pagka makikita mo na kung malapit na siyang masaniban or kung nasaniban siya, may mga actions na usually hindi ginagawa nung normal na siya. Pero pag iba na, kasi pwedeng mag-sudden shift. Ang problema doon kapag nagtagal, si kaluluwang sumanib. Saan Yung pupunta Albert. Si kaluluwa niya? Mabilis lang kasi siyang papasok. And sabi ko nga, always have to remember whether that's good or that's bad na papasok sa'yo na entity. You always have to remember to call God. Kung tanungin niyo sa kanya kung naranasan na niyang natulog tas nakita niya yung katawan niyang natutulog pero nasa labas siya. Nung nabitawan niya ang salitang yun, ay ipapakita ko na muna sa inyo kung ano yung sagot niya Albert pagbalik niya sa aming lugar. Pag natutulog Hindi pala ka ba, sinama may yung mga Albert. sarili mo, may mga times na gano'n. Tsaka meron ka bang pinagdadaanan ngayon like depression? Surprise. Wala ka. Pagod. Kaya siguro ikaw yung pinasok daw. Pero kasi madalas ako yung sleep paralysis. Lalo na pag pagod ako, nakikita ko yung sarili ko habang natutulog. Ayun! Yun yung in-explain niya. Exacto yung in-explain niya kanina. Ni Yuri. Dead mo lang sa kanya, no? Naming storya ngayon, Nai-sleep pwedeng paralysis pala siya. Pero ang nakakakilabot dito ay matapos ng paranormal investigation namin ay nagkaroon si Jim ng sugat. Dead mo lang dun sa Albert. Yun po, yung napansin ko kami kayo ng umaga, ng pagagising namin. Dito po,
May sugat po siya magkabila. Kalmot. Sa puso. Meron pa dito. Siya yung nagsabing meron sa likod niya. Tanong ko lang po muna kung ano yung pangalan nila. May nakausap rin po kami babae. May or Neil. Sumasagot sa amin. Malamang babae nga yun. Kasi wala Sabi ni namang Kuya Yari. lalaking mga Ang isa kalmot pa namin dun. nakausap na entity na si May. May kilala po ba kayong May sa Cresta? Parang siya yata yung ginahasa. Parang rape victim ata yun. Lumabas na yan sa kila time ni Xavier. Yun yung panahon na nag-invite pa si Kuya Xavier ng parang choir from Laguna na mga Xavier, bata. familiar. Lumabas yan na nagparamdam. Parang dalaga pero ginahasa. Familiar yung Xavier. Parang lumalabas sa TV yun. Sa likod ko. Gogi. Parang daw kasi at sa balbas ko. Itaas ko yung kilabot ko. Hindi siya kasi katangkaran ng height mo. 5'9". Oh. Nandun lang siya sa 5'5". Demonstrate ko kung paano yung naramdaman mo. Halimbawa, 5'9" ka, di ba? Ito yung nasa likod. Gusto niyang magpaganon. Kaso hindi niya maabot, kaya ganon. Kuko. Pero mabait siya. Mabait siya. Oo, tama yung naramdaman namin. Mabait Maliit na babae, At tapos mga ang huling tanong ko kay lods. Kuya Yari ay kung tama ba yung desisyon ko na hindi Sandal. ako sa second floor. At ito ang sinabi niya. Ang last question ko po kasi yung nag-i-invite sa akin yung tumatawa na pinapakit ako dun sa second floor. So hindi ko tinuloy. Tama ba na hindi ko tinuloy? Yes, exactly. Because you can control Exactly, tama. yourself. Nobody will control you except you yourself. That decision will always come from you. No one and nobody. So tama yung ginawa ko. At matapos ng lahat na naganap at nakwento na namin lahat ni Kuya Kumbaga dapat magkusa sila. Hindi hintayin nila na may mag-utos sa kanila or what. Kailangan kusa nila. Ganun ba yun? Parang ganun eh, di ba? Yari, para magkaroon kami ng peace of mind ay ito ang huling in-advise niya sa amin. So I believe the only remedy or advice that I could give, you go back to the place where you came from, mag-akyat kayo ng misa para sa kaluluwa. Ngayon, uulitin ko sa inyo, pwede maging Dadasalan totoo at nila. precise ang mga storya ni Kuya Yari or pwedeng maging haka-haka lang. Pero para makasigurado at magkaroon kami ng peace of mind, ay napagpasyahan namin bumalik sa lugar na yun at magtirik ng kandila. So ngayon guys, na medyo nabigyan na tayo ng explanation, Tama. linawan na ang lahat. Ngayon gagawin namin to, tatapusin na namin ang storya dito sa Cresta del Mar. Bibigyan namin ng prayer at mag-aalay kami ng kandila to Tama. pray for the souls and Cleanse. any entities na nandito. at Parang yung mga cleansing din nakausap yun na- eh. Mga nakasalamuhan. Ganyan naman talaga dapat lagi. Pagtapos namin magdasal ay umaasa kami Every na hindi na kami exploration. susundan lahat na nakasalumuhan namin dito at tuluyan ng isara ang storya namin dito sa Cresta del Mar. And Pero the episode, hindi pa ah, tapos ang paglilibot parang natin tapos. dito sa La Union. Dahil sa susunod naman Magna-next video ay na aalamin kami, natin Agassi. ang mga kababalaghan sa isa sa pinaka-ancient na tunnel dito na nadatnan pa ang World War I, ang Centennial Tunnel. Uy, gago! Sino yun? Alis, huwag ka na tumuloy. Why are you Para maganda staying to. here in the tunnel? Ay, ba't full screen?